Liza, ikaw basura ka. Kapag nawala na kayo sa pwisto, ibabalik namin kayo sa Kumunoy at magsama-sama kayo sa kulungan. Sisiguraduhin naming taong bayan na kapag kayo ay napaalis dyan sa inyong pwestong nakaw at pagdanakaw ninyo, sana ipakulong kayo ng susunod habang buhay na hindi na kayo makawala. Hindi naman maglalakas yung mga pulis na yan. Kung hindi inutusan ni Marvel at si Marvel inutusan ni Bangag at ni Lisa na sindakin ninyo, takutin ninyo ang mga masyado kayong hawak sa liig at hawak ang inyong mga bayag ng isang Bartek na si Lisa at isang Bangag na si Marcos Jr., sumunod-sunod kayo na parang asong julol. Ito nga mga kababayan, bago natin ituloy ang video na ito, kung bago ka lang sa aking YouTube channel baka pwede makahingi ng like at subscribe at click mo na rin ang notification bell para updated ka sa aking nilalabas na bagong video. Salamat po. Diba? Yang role ni Lisa dapat ay to support the president. Pero what? In-overpower niya ang presidenteng Bangag kasi wala ngang backbone. Mismo ang kamag-anak niya, I think si Kiyon ang nagsabi niyan, na si Kuting, ang backbone niya si Lisa Tanas. So, ibig sabihin, walang backbone si Kuting. Oh, ang first lady ninyong Bartikon, walang communication skills. Nakita niyo naman nung in-interview, budget sa akin yan. O, isang tawag lang yan sa Romania. Sabi niya, di ba, cute pa rin tayo? Diyos ko po, sila pangit. Nagsalita ang... Ay, alam mo, Liza, ikaw basura ka. Kapag nawala na kayo sa pwisto, ibabalik namin kayo sa Kumunoy at mabubuang ka ng bonggang-bongga dahil yung mga kasama mong Bartikon katulad mo, baka magsama-sama kayo sa kulungan. Sisiguraduhin naming taong bayan na kapag kayo ay napaalis dyan sa inyong pwestong nakaw at pagdanakaw ninyo, sana ipakulong kayo ng susunod habang buhay na hindi na kayo makawala dahil sa pagpapanalo mo sa loto, sa smuggling, lahat ng walang hiyaan na ginawa mo sa taong bayan. Diba? As a first lady, ano ka dapat? Role model. Pero anong minomodel mo? Pagiging sugapa sa alak. Yan ang niro-role model mo. Diba? Kaya punong-puno ka ng kakyuhuan, mga palangga. Okay? Ngayon, punta tayo dito sa KOJC. Sabi ko nga, ito po ay distraction para makalimutan ninyo, taong bayan, na ang pinakamalalang ginawa ng gobyernong ito ay ang pangingidnap sa mga kabataan, ay sa 2 minor de edad sa Turkey. Dahil si Lisa ay kasabwat ni Chua, kasabwat si Manalo, kasabwat si Teddy Boy Locsin Jr., sa pagdukot ng 2 kabataan. Yan ang gusto nilang burahin sa inyong isipan. Pero hindi natin hayaang mabura, mga kababayan, ang ginagawa nilang pangwawalang hiya sa inyo. Hindi natin kailangan burahin sa isipan na si Bangag Jr. ay bangag. Okay? So yan yun, mga palangga. Huwag ninyong kalimutan yan. Ano daw? Si Liza Tanas, verdict narcissistic. Oh. Ito, sabi ni Palangga. Si Fermam Raga, ma'am, ano kaya ang reaksyon ni Mig Zubiri doon? Buti na lang hindi ako ginanon in public. Siguro tuwang-tuwa si Mig Zubiri doon. Di ba ngayon? Imagine mo, nagmukhang instant server. Kaya nga sabi ko, ano ka ngayon? Heart. O, di ba? Nakakaya yung asawa mo. Oh my God! Kadiri! Di ba? We! Di ba? So, ano kayo ngayon? Well, you know what? Ito yung mga title lamang, yung mga title lamang ng Senate President. Pero, ito mga ginayupak na mga politiko, bulok pa sa malansang isda ang kanilang mga pagkatao sa ginagawa nila. Pag wala na po yung title na yan, sila ay mga basura't dugyot na at walang kwenta ang mga pagkataong yan. Bakit walang kwenta pagkatao ng mga yan? Dahil ninanakaw nila ang pera ninyo. Yan ba ay kagalang-galang, respeto, kapit-kapitagan na ang pera ninyo na supposedly papakain nyo sa inyo mga anak, pangbayad sa mga panggastos sa inyong mga anak, ninanakaw ng gobyernong ito?
June 13, statement of former President Rodrigo Duterte. To members of the Kingdom of Jesus Christ Church and all citizens who uphold the rule of law. Okay, June 10, 2024 will go down as a day of infamy. Heavily armed battalions of the Philippines Police Special Action Force and the Criminal Investigation and Detection Group raided various church compounds in Barangay Buhangin and Tamayong Davao, Glory Mountain and Qsans Baptismal Resort in Samal Island, and Kitbug Compound, Malungan, Sarangani Province, ostensibly in a coordinated effort to serve warrants of arrest. And Pastor Quibolo, yun ang sabi ko sa inyo mga kababayan. Okay? CIDG lahat, matataas kalibreng baril. Sabi ko nga, dapat ang kanilang nire-raid ay ang mga smuggler, ang mga pulboronic at lahat ng mga masama. Dapat nga ang nire-raid ninyo, sila Lisa at Kuting. Marami yan dyan sa Malacanang. Pakalat-kalat ang pulboron dyan na konsumo ni Marcos Bangag. Dyan kayo dapat nagre-raid. Tuloy natin sinabi ni Pangulong Duterte. Except for the over-publicized arrest warrants, the raiders did not present any search warrant in all of the church properties raided by the law enforcement agencies. This is a clear violation of the law. It was an overkill in any language. Ulit, walang search warrant ang mga walang hiya dahil inutusan yan sila ng gobyerno. Sige lang, kami ang bahala sa inyo. Pasukin nyo yan. Kailangan patumbahin natin yung mga church na yan para makita ng mga Duterte kung gaano kabangis ang mga bartek at mga bangag. Yan. Hindi naman maglalakas yung mga pulis na yan. Kung hindi inutusan ni Marbel at si Marbel inutusan ni Bangag at ni Lisa na sindakin ninyo, takutin ninyo ang mga kabataang walang kalaban-laban na ang armas lamang ang kanilang mga boses at sila'y umaawit ng mga religious songs to protect them at alert sila lahat dahil marami mga kamera na nakatutok doon at na-aware na-inform na natin sila noong Nobyembre pa. And I'm thankful na hindi nagtagumpay ang pagtatanim ng mga bartek at mga bangag. Next, sabi ni Pangulong Duterte, this act cannot go unpunished. While I am saddened to do this, given my personal and in past official support for the police and the armed forces of the Philippines, my duties as administrator of church properties demand that I take legal and appropriate action. In line with this, I have ordered not only the preparation of affidavits of all members aggrieved and traumatized by the said unfortunate incident, but also an inventory of church properties destroyed as a consequence. Good. Sabi ko nga, dapat kasuhan to mga to kasi hindi sila forever dyan. Akala nyo kayo mga kapulisan kayo, sunod ng sunod kayo sa kanilang mga pagbamando sa inyo na labag sa batas. Sabi ko nga kagabi, hindi man lang kayo tumayo sa katotohanan dahil kayo ay nag-aral, alam nyo ang batas. Pero dahil masyado kayong hawak sa liig at hawak ang inyong mga bayag ng isang bartek na si Lisa at isang bangag na si Marcos Jr., sumunod-sunod kayo na parang asong julol. Yan ang ginagawa ninyo. Next. Ay, nako. It is incumbent not only upon the church but also upon officers of the law to take appropriate action considering that the said trespass was beamed by social media all over the world and thus sent the wrong signal that this country has become a police state with no respect of the law and religious institutions. While the damage has been done, the opportunity is there to rectify the errors brought about by the trampling of basic rights in the conduct of this illegal raid by granting the reliefs and legal remedies provided by law. Yan. Napanood ng taong bayan. At ipanood nyo po sa inyo ha. Kung kayo sa iba't ibang bansa, ipanood nyo sa kanyang mga boss. Kasi ang mainstream media, patuloy na nag-report sila pero hindi talaga totally na ini-expose nila yung panggigipit, pangaharas at paglabag sa batas nitong bartek at pulboronic government na ito. Next. It is unfortunate that the obsession of this administration to demonize
Pastor Quiboloy, even before he could be convicted by a court of law, is a clear maneuver to divert attention exactly from the deepening crisis spawned by corruption, incompetence, and abuse of authority. See, talagang ito ay gusto nilang pagtakpan at nagbabayad si Lisa at si Marcos Jr. na mga digital firms para magpakalat ng black ops. Puro kibuloy-kibuloy, kunyari na Duterte ang masama, pero gusto lang nilang pagtakpan ang bangag-bangag-bangag, ang pulburon-pulburon-pulburon, ang pangingidnap, ang extraction, ang lahat ng mga winners nila, sila ang nanalo sa loto. Yan po ang major na problema ninyo. And this is not about Duterte. This is about you. Kung paano kayo tumayo, manindigan at wakasan ang mga bangag at mga julol sa Malacanang. Ano pa sinabi ni Pangulong Duterte?